Welcome back sa Real Asia Talk, ang channel kung saan tatalakayin natin ang madilim na kwento ng pinakamalaking Asian movies. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang Korean thriller na hindi lang basta krimen, kundi isang brutal na paalala kung gaano kalupit ang mundo kapag walang pumapansin sa mga nawawala. Sa madilim at maruming ilalim ng Seoul, ang dating detective na si Jung-ho ay tuluyan ng bumagsak mula sa dating karangalan at ngayon ay isa ng malupit na bugaw. Nagpapatakbo siya ng maliit na prostitution ring mula sa kanyang masikip na apartment. May hawak siyang ilang batang babae na ipinapadala niya sa mga kliyente sa iba't ibang bahagi ng lungsod, ngunit kamakailan, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isa-isa nang nawawala ang kanyang mga babae, tila naglalaho sa dilim ng gabi nang walang anumang bakas. Noong una, inakala niyang tumatakas lang ang mga ito. Hindi na bago ang ganitong pangyayari. Pero nang dumami ang nawawala, isang malamig na takot ang kumapit sa kanyang sikmura. Tumunog ang teleponong, nagpagulat sa kanya. Si Pighead, isa sa iilang natitira niyang kasamahan, ang tumatawag, halatang iritado. May isang regular na kliyente raw na laging nagrereklamo, palaging humihingi ng bagong babae, ibang mukha. Sa gabing iyon, iisa lang ang available, si Mijin, na may sakit at hindi dapat nagtatrabaho. Labis ang pag-aatubili ni Jung-ho. Pero pumayag din siyang ipadala si Mijin kahit nagrereklamo ito na masama ang pakiramdam. Sinigawan niya ito sa telepono, pinagbantaang pupuntahan mismo ang apartment niya kung hindi agad maghahanda. Pagkababa ng tawag, naghanap siya ng sigarilyo ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang cellphone sa pagitan ng mesa at dingding. Habang dinudukot niya ito, may isa pa siyang nahawakang telepono, isang cellphone na pag-aari ng isa sa mga nawawalang babae. Binuksan niya ito at tiningnan ang call history. Isang numero ang paulit-ulit na lumilitaw, ang huling tinawagan hindi lang ng babaeng ito kundi ng ilan pang nawawala ay nagtatapos ang numero sa 4885. Nakilala ni Jung-ho ang numero mula sa listahan ng kanyang mga kliyente. Nanlamig ang kanyang dugo nang mabuo ang katotohanan. May isang taong sistematikong kumukuha sa kanyang mga babae, at ngayon, si Mijin ay papunta na sa parehong bitag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatawagan si Mijin. Nang sumagot ito, sinabi niyang nasa sasakyan na siya ng kliyente. Mabilis na ipinadala ni Jung-ho ang address at pinayuhang mag-ingat kahit ramdam niyang kulang iyon laban sa seguridad na ipinapadala niya ang babae sa kamatayan. Samantala, sakay ng isang simpleng sedan si Mijin. Palihim niyang tinitingnan ng lalaking katabi niya, karaniwang itsura, nasa gitnang edad, mahinahon magsalita. Ngunit may malamig at kalkuladong tingin sa kanyang mga mata na nagpapakilabot sa kanya. Habang tinatahak nila ang mas liblib na mga kalsada, iniwan nila ang maliwanag at mataong bahagi ng Seoul. Ang mga puno ay tila nagsasara sa daan, bumubuo ng lagusan ng dilim. Pinipilit ni Mijin tandaan ang ruta, ang mga palatandaan, ang mga karatula, isang survival instinct ang nagsusumigaw sa kanya na magmasid. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na napapalibutan ng damuhan at ligaw na halaman. Isang lugar kung saan walang makaririnig ng sigaw. Magalang ngunit nakakakilabot siyang inimbitahan ng lalaki papasok. Mula sa unang hakbang pa lang, ramdam ni Mijin na may mali sa bahay. Mabigat ang hangin at may bakas ng bagong hukay sa bakuran. Inalok siya ng inumin at pinayuhang mag-ayos muna sa banyo. Sa loob, binuksan niya ang shower upang takpan ang anumang tunog at sinubukang mag-text kay Jung-ho pero walang signal. Nang tumingin siya sa bintana, pader lang ang nakita niya. Hindi ito tunay na banyo. Isa itong selda na ginawang mukhang banyo. Sa bathtub, nakita niya ang tila piraso ng anit at buhok ng tao. Gusto niyang tumakbo pero pinilit niyang mag-isip. Kapag nagpakita siya ng takot, patay siya. Paglabas niya, nandoon pa rin ang lalaki. Nagkunwari siyang may nakalimutan sa sasakyan. Nang subukan niyang buksan ang pinto, nakalock ito. Tumawa ang lalaki mula sa sala. Habang si Jung-ho ay desperadong tumatawag at humihingi ng tulong sa pulisya, ang sitwasyon ni Mijin ay tuluyan ng lumala. Ibinunyag ng lalaki ang tunay na layunin ng bahay, isang torture chamber. Ikanadi na siya, tinanong tungkol sa ibang babae, at ikinwento kung paano niya pinutol ang dila ng isang biktima dahil hindi ito tumigil sa pagsigaw. Nagsimula ang psikolohikal na pagpapahirap. Paulit-ulit na ibinabagsak ang martilyo malapit sa ulo niya, sinasadya ang mace. Hanggang sa isang doorbell ang tumigil sa lahat. Isang mag-asawang naligaw ang dumating. Pinapasok sila ng lalaki, at pinatay. Habang inililipat niya ang sasakyan ng mga biktima, bumangga siya sa isa pang kotse, ang nagmamaneho ay si Jung-ho. Nang tumunog ang cellphone na may numerong 4885, tumakbo ang killer. Hinabol siya ni Jung-ho at nabugbog hanggang mawala ng malay. Ngunit dahil sa isang pulis na dumating, parehong nadala sa presinto. Sa kakulangan ng ebidensya, napilitan ng pulisya na palayain ang killer makalipas ang 24 na oras. Samantala, si Mijin ay nakatakas, sugatan ngunit buhay.
Ngunit nang muli silang magkita ng killer sa isang convenience store, pinatay nito ang may-ari at tinapos ang ginawa niya kay Mijin. Huli nang dumating si Jungho. Nang mabunyag ang buong katotohanan, 12-12 na ang mga bangkay na nahukay. Sa ospital, nakaupo si Jungho sa tabi ng anak ni Mijin. Isang batang lalaki na lalaki ng walang ina. Sa labas, patuloy ang takbo ng Seoul, walang pakialam sa trahedyang naganap sa dilim nito. Para sa akin, ang pelikulang ito ay sobrang bigat panoorin pero napakahusay ang pagkakagawa. Hindi ito yung tipikal na thriller na umaasa lang sa gulat o karahasan, bagkus, ipinapakita nito kung gaano kabagal at kadelikado ang sistema kapag ang biktima ay mga taong nasa lilian ng lipunan. Ang tensyon ay tuloy-tuloy mula simula hanggang dulo at ramdam mo ang galit, guilt, at desperasyon ng bawat karakter. Ang pinakatumatak sa akin ay ang realism. Walang heroic ending, walang madaling hustisya. Sa halip, iiwan ka ng pelikula na may mabigat na pakiramdam at maraming tanong tungkol sa moralidad, hustisya, at pagkukulang ng lipunan. Kung mahilig ka sa dark, gritty, at emotionally draining Korean thrillers, ito ay isang pelikulang hinding-hindi mo makakalimutan. Pero siguraduhing handa ka dahil hindi ito madaling panoorin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng pelikula madilim, totoo, at walang filter, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Dito lang sa Real Asia Talk kung saan bawat pelikula ay may kwentong dapat marinig. Kita-kits sa susunod na video.